So ito na mga kapatid, ito na po yung pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Naku po, former President Duterte mga kapatid, may posibilidad di umano na madadagdagan pa itong kanyang mga kaso na kinakaharap ngayon dyan sa ICC. Ayon po yan mga kababayan sa mga eksperto. Dahil po yan mga kapatid sa mga pinagagawa ng kanyang mga taga-suporta, itong mga DD shits kung tawagin mga kapatid. Kasi nga mga kababayan, ito kasi mga DD shits na ito, wala pong tigil mga kapatid sa pagpapakalat ng fake news online. At isa pa dyan mga kapatid, wala din silang tigil sa panghaharas sa mga judge na may hawak po ng mga kaso na kinakaharap ni former President Duterte dyan sa ICC. At maliban pa dyan mga kapatid, recently lang lumabas na rin ng balita mga kababayan na maging itong mga witness sa EJK na nangyari under the Duterte administration mga kababayan ay hinaharas na rin daw ngayon mga kapatid ng mga DD shits. Nako po. Kaya itong mga DD shits na ito, pag hindi talaga ititigil sa mga ginagawa nyo yan, talagang mababaon to sa kaso itong si Tatay Digong nyo dyan sa ICC. Baka dyan na talaga yan, dyan na talaga magpapahinga yan si Tatay Digong nyo sa ICC pag di talaga kayo tumigil. Baka yung 30 years na sentensya sa kanya maging 100 years yan pag di kayo tumigil sa kakaharas dyan sa mga judge ng ICC at sa kakaharas nyo dyan sa mga witnesses ng EJK ni former President Duterte ay kung ako sa inyo, magtigil-tigil na kayo. Pero bago ang lahat mga kababayan, One Talk PH nga pala nagbabalik para sa panibagong update. So ayon nga dito sa balita na ating nasagap mga kapatid, sabi dito former President Rodrigo Duterte currently facing trial at the International Criminal Court, could face additional charges. Nako mga DDS, makinig kayo dito could face additional charges due to the online actions of his supporters. Nako mga DDS, hindi na nga kayo nakatulong financially kay Tatay Digong nyo, parang makakadagdag pa kayo dito sa kanyang mga kaso na kinakaharap ngayon. Pag di kayo tumigil dyan sa pagpapakalat nyo ng mga fake news, panghaharas doon sa mga judges at panghaharas doon sa mga witness ng EJK ni Tatay Digong nyo. Pag di nyo tinigilan yan, nako, kayo na mismo ang magdidiin kay Tatay Digong nyo sa mga kaso na kanyang kinakaharap. Kasi nga mga kababayan, seryoso po talaga itong kinakaharap ni Tatay Digong nyo ngayon mga kabatid. Kasi nga pag na-convict sa dito mga kababayan, 30 to 40 years yung kanyang yung kanyang sentensya dyan mga kababayan. Ayon po yan sa nabasa nating article mga kabatid. And baka hindi lang magiging 30 to 40 years yan mga kababayan pag itong mga kampo ni Tatay Digong nyo ay hindi po tumigil sa pagpapakalat ng fake news at panghaharas dito sa mga judge at witness mga kabatid. Dahil ayon nga sa mga eksperto, pwede daw itong mauwi sa kaso mga kababayan kung saan pwede din daw itong idagdag sa mga kaso na kinakaharap ni Tatay Digong nyo. Ayon pa dito mga kabatid after his March 14, 2025 hearing, supporters flooded ICC Judge Lulia Motok linking with message demanding Duterte's release and spread false claim, including misidentifying her in photo, allegedly linking her to the Marcos family. Kasi nga mga kababayan, kung matatandaan niyo po, after nung first appearance ni former President Duterte sa ICC mga kapatid, kinabukasan po may kumalat po ng mga litrato mga kababayan na di umano si Judge Lulia Motok mga kapatid at itong Marcos family ay konektado di umano mga kababayan na para bang pinapalabas ng mga DD shits na pinagapang ng mga Marcos mga kapatid itong si Tatay Digong sa ICC. Tapos mga kababayan, parang pinapalabas din dito ng mga DD shits mga kapatid na pamumulitika talaga yung sadya ng Marcos administration dito kay former President Duterte, kung kaya't hinayaan nitong
makuha ito ng ICC. Yun yung naratibo mga kapatid na pinapakalat ng mga DD sheets Kung kaya't pinakalat nila yung peking litrato mga kababayan kung saan makikita po doon si BBM, si First Lady at itong si Judge Lulia Motok na magkasama sa isang event mga kapatid. So pumalag dito ang ICC mga kababayan dahil sabi ng ICC hindi po totoo yan. No, wala kaming connection sa mga Marcos, 'di ba? Wala kaming connection sa kasalukuyang administrasyon, 'di ba? So ngayon mga kapatid, matapos ng palagan ito ni Judge Lulia Motok mga kababayan, dito na po nagsimula yung mga panghaharas na ginagawa ng mga taga-suporta ni Tatay Digong nyo. Kaya sabi ng mga eksperto mga kababayan, pag hindi tumigil itong mga DD sheets na ito sa kanilang mga ginagawang pagpapakalat ng fake news, panghaharas dito sa mga judge na may hawak ng kaso ni former President Duterte dyan sa ICC, ay may posibilidad talaga mga kapatid na ito po ay mauuwi po sa kaso at idadagdag itong kaso na ito doon sa mga kaso na kinakaharap ni Tatay Digong nyo. Kaya kayong mga DDS kayo, 'di ba? Kung gusto niyo talagang tulungan si former President Duterte, manahimik kayo. 'Di ba? Yun lang yun, manahimik kayo. Yun lang ang pwede nyong iambag. Kasi wala naman kayong magagawa ngayon sa kalagayan ni Tatay Digong nyo. Wala na kayong magagawa. Kahit anong rally pa ang gawin nyo dyan, kahit ilang milyong drones pa ang ipalipad nyo dyan, wala yang ambag, wala yang epekto sa kaso na kinakaharap ni Tatay Digong nyo. Kaya kung ako sa inyo, imbis na magpapakalat kayo dyan ng mga fake news, mangharas kayo dyan ng mga judge, ng mga witness, manahimik na lang kayo dahil baka mas sasama lang ang kalagayan ni Tatay Digong nyo pag hindi kayo tumigil. Sabi pa dito mga kapatid, some also criticize her for speaking French during the proceedings. Talagang ewan ko ba mga babayan, hindi ko talaga maintindihan mga kapatid kung ano yung tinatakbo ng mga utak ng mga DD sheets na ito. Hindi naman issue to Ano naman kung French yung salita ni Judge Lulia Motok, 'di ba? Pag nagsalita ba siya ng English, mababago yung kaso na kinakaharap ni Tatay Digong nyo? 'Di ba hindi? Nako, wala talagang kasense mga kababayan itong mga argumento ng mga DD sheets biruin nyo, pati yung pagsasalita ng judge ng French, kini-question nyo. Questionin nyo yan kung walang translator. Ang problema nung nakaraang hearing, may nagta-translate In fact, yung sa live ko nga mga kababayan English, translated into English yung audio nun, 'di ba? Ito hindi naman talaga issue to mga kapatid nilalagyan lang ng malisya ng mga DD sheets, thinking na pag ginawa nila ito mga kababayan matutulungan daw nila itong si Tatay Digong nila. Pero hindi nila alam mga kapatid, dahil dito sa mga ganitong gawain nila, mas lalo lang nilang pinapasama ang kalagayan ni Tatay Digong nila dyan sa ICC. Sabi pa dito mga kababayan legal experts warns that these online attacks could backfire, potentially violating Article 70 of the Rome Statute. Nako, mga DDS, yung ginagawa nyong pagpapakalat ng fake news against ito sa mga judges ng ICC, itong panghaharas nyo sa mga judge ng ICC at panghaharas nyo dito sa mga tawag dito, sa mga witnesses, binabiolate nyo ang Article 70 of Rome Statute. 'Di ba? Kaya malakas talaga ang chance na pwedeng mauwi ito sa kaso. At ito ay maidadagdag doon sa mga kaso na kinakaharap ni Tatay Digong nyo. Which prohibit interference with courts officials. Nako. Human rights lawyer Cristina Conte, representing victims of Duterte's drug war, said these actions could compromise the case and endangered witnesses. Kasi nga mga kababayan, pati yung mga witnesses ngayon ay hinaharas na rin po mga kapatid ng mga DD sheets. At ito ba guys, recently lang
no, umapila po ang kampo nila former President Duterte, no, para bigyan si Tatay Digong ng pansamantalang kalayaan, no, ng ICC, kasi nga September pa yung hearing, mga kapatid. Pero mga kababayan, ayon doon sa naiintindihan ko, sinasabi ng taga ICC, mga kapatid, na dapat bigyan, may assurance kumbaga, bago nila bigyan ng tawag dito ng pansamantalang kalayaan ng isang nasasakdal, diyan sa ICC, dapat may assurance, mga kapatid, na yung mga witness, yung mga complainant, hindi po sila haharasin or hindi po sila aatakihin ng nasasakdal tulad ni former President Duterte. Ang problema, mga kapatid, ayon nga sa latest news, mga kababayan, maging yung mga witnesses ngayon ng nangyaring EJK under the Duterte administration ay hinaharas na rin po, mga kapatid, ng mga DD sheets. Nakita niyo na to, mga DD sheets, kayo pa yung posibleng maging dahilan para hindi mabigyan ng pansamantalang kalayaan itong si Tatay Digong nyo, dahil sa ginagawa nyo ngayong panghaharas dyan sa mga witness, di ba? Malinaw po yan, mga kapatid, base doon sa aking naiintindihan, yun po talaga ang pagkasabi ng ICC noon, yun yung pagkasabi ng ICC doon sa napanood kong video, na dapat kung sakali mong bigyan nila ng pansamantalang kalayaan itong si former President Duterte, dapat siguraduhin din ng kampo nila former President Duterte na hindi nila gagalawin, haharasin yung mga witnesses at yung mga complainant, 'di ba? Pero sa nangyayari ngayon, mga kapatid, wala pa mang desisyon itong ICC, mga kababayan, nahaharas na po, mga kapatid, ang mga witnesses. Ayon po yan, mga kababayan, sa pinaka-latest na balita na ating na basa ngayong araw, mga kapatid. Kaya kayo, mga DD sheets kayo, advice ko lang sa inyo, mga kababayan, parehas lang naman tayo Pilipino, di ba? Okay lang naman suportahan niyo si former President Duterte, pero dapat magdahan-dahan kayo. Kung inaakala nyong pagsuporta yung ginagawa nyong panghaharas, pagpapakalat ng fake news, di ba? Kung inaakala nyo na makakatulong yung kay Tatay Digong nyo, pues mali kayo. Dahil yung mga ginagawa nyong yan ay may impact yan sa kinakaharap na kaso ni Tatay Digong nyo, at baka makasama pa kayo, mas lalo makasama pa kayo sa sitwasyon ng dating Pangulong Duterte, di ba? Alam niyo, kung tutuusin, magpasalamat na lang kayo dahil kahit papano bago napunta sa ICC si Tatay Digong nyo, nakapagpahinga muna siya ng kahit at least 3 taon, di ba? Isipin nyo na lang to, mga kapatid, kaya mga DD sheets kayo, isipin nyo na lang to. Kung sakaling si Vice President Leni Robredo ang nanalo noong 2022 election, di ba? Baka hindi na abutin ng 2025 yan si Tatay Digong nyo. Baka pagkatapos bumaba ni Tatay Digong nyo sa pwesto niya dyan sa Malacanang, baka sa ICC na agad ang punta niya, di ba? Dahil kung sakaling si Vice President Leni Robredo yung nanalo nung 2022 elections, isa talaga yan sa priority ni Vice President Leni, ang bigyan ng jurisdiction ng ICC. Kasi against si BP Leni noon, mga kababayan, sa ginawa ni former President Duterte na kung saan inalis niya ang Pilipinas doon sa ICC. Kung si Leni ang nanalo last 2022 election, hindi na aabutan ng 2025 si Tatay Digong nyo. Kaya pasalamat na lang kayo, dahil kahit papano nakapagpahinga pa si Tatay Digong nyo ng 3 taon bago siya naikulong sa ICC, di ba? Kung hindi lang din dahil dyan sa kanyang pagiging tawag nito, kung nanahimik na lang sana siya after sa kanyang term bilang presidente, hindi sana siya makukulong, di ba? Kung nagbakasyon na lang agad siya sa ibang bansa, di ba? Ang problema kasi, mga babayan, Tatay Digong nyo kasi bida-bida din, di ba? Ayaw niyang mag-antay ng 2028, gusto niya shortcut, gusto niya ring makabalik agad sa Malacanang, di ba? Yan yung isipin yung mga DDS. Pasalamat na lang kayo
No, si BBM ang nanalo at nakapagpahinga pa ng 3 taon si Tatay Digong kasi pag si Leni yung nanalo last 2022, I'm sure walang pahinga si Tatay Digong no? Or baka doon na nagpahinga yun si Tatay Digong sa ICC, di ba? Kaya kayo tigil-tigilan niyo na yung mga pinagagawa niyo diyan, ha. Lalo nyo lang ididiin si Tatay Digong nyo yan, no, sa ginagawa yung pagpapakalat ng fake news, panghaharas dito sa mga judge at panghaharas dito sa mga biktima. Itong tawag dito, biktima, I mean dito sa mga witness, no. Itong hinihingi ngayong pansamantalang kalayaan ni former President Duterte, baka malabo na yan. Dahil lumabas na ngayong balita na hinaharas nyo daw, no? Hinaharas nyo daw yung mga witnesses. Kaya mag-isip-isip kayo. Kung gusto nyo tulungan si Tatay Digong, ang pwede nyong maiambag dyan, manahimik kayo, no? Hayaan nyo na lang gumulong yung kaso. Total, may abogado naman na si former President Duterte. Pag hindi kayo titigil dyan sa kakagawa nyo ng mga fake news dyan, ako, di ba? Bahala kayo dyan. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan nyo ba ang ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike po ang ating video para i-share pa na YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.